Hello mga day, good morning. So karon, eskwela na pud ko mga may guys. So ani lang akong routine, everyday, school, bahay. Kamusta kayong lahat? Sa ang sulok man ng mundo ng Pilipinas, Charis. Ganito ang buhay ko dito. Mahirap talaga pag nag-uumpisa ka pa lang dito sa ibang bansa kasi ang dami mong gagawin, ang dami mong iisipin. Gusto mo magtrabaho pero hindi pwede kasi kailangan nila ng language, learning language mo. So, nakaka-pressure din mga may guys. Okay lang naman kahit na wala akong trabaho kasi may asawa naman ako pero gusto ko kasi magtrabaho mga may guys para may sarili din tayong kita, di ba? Hindi lang ang asawa natin. Kaso nakaka-pressure kasi nga gustong-gusto mo na magtrabaho. Katulad ngayon, matatapos na itong pag-aaral ko ngayong May. Pero still, hirap pa rin isalita yung language nila. Kailangan mo pa ng more learning. Kaso, hanggang 1 year lang naman ang pag-aaral mo. Hindi ka na pwedeng mag-aral ulit. So, ang gagawin namin kasi may in-offer sa amin na mga courses like Hoyba Abustaya, yung mga nursing, kung anong mga profession. Ngayon, in-offer nila sa amin yung Peruskulu, yung parang secondary high school dito sa Finland. So, nagdadalawang isip ako mga may guys kasi ang daming subject. So, nahirapan na nga ako sa language learning tapos ang dami pang subject. So, nag-aano ako mga may guys, yung parang yung utak ko talagang nag-iisip pa kung anong dapat kong gawin talaga. Kasi kung pupunta din ako ng profession, may language test, ganun din sa Peruskulu, may language test din. So, hindi pa ako nakapag-decide talaga. Pero kailangan ko nang mag-decide kasi yung application, kailangan mo nang mag-apply, mag-send ng application kung ano mang gusto mong aralin. Ngayong, kasi hindi pa talaga enough yung 1 year sa language, promise. Hindi ka pa makapagsalita ng talagang hindi mo pa magamit ng maayos yung words nila kasi nga ang hirap ng language nila. So, kailangan mo pa ng more learning talaga. So, ngayon, naguguluhan ako kasi sabi ko naman sa sarili ko, kung may opportunity sa trabaho, kahit hindi na ako mag-aral, mag-review na lang dito sa bahay. Kaso nga, wala. Kasi kailangan nila ng learning ng language nila bago ka tanggapin sa trabaho. So, mahirap. Mahirap siya mga may guys. Minsan, tinatanong ako ng asawa ko kung okay lang ba ako dito. Kasi nga, ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. No. Ako, nag-aaral. Yung asawa ko nagtrabaho sa malayong lugar, sa Helsinki, sa city dito sa Finland. So, ako lang talaga mag-isa dito. Every weekend lang siya umuwi. So, sabi niya sa akin kung okay lang ba daw ako. Kinukumusta niya ako kung hindi ba daw ako nalulungkot. Sabi ko, hindi naman ako nalulungkot kasi baga used to it ko na tong mga ganito eh. Kasi nga sa Manila, sanay ako mag-isa. Sa trabaho, puro na trabaho, boarding house, walang pamilya, nandun sa probinsya. So, sanay na talaga ako mag-isa mga may guys. Mas gugustuhin ko pang mag-isa, yung may privacy, yung hindi magulo, ganun. Hindi maingay, hindi crowded. Mas gusto ko yun mga may guys. Yung peaceful ba na pamumuhay. Kaso na-over naman din dito sa katahimik. No, mga sakyanan lang maririnig mo kung dumaan. Ganun. So, sabi ko sa asawa ko, okay lang ako kasi ko na to. Sanay na akong ganito talaga. Sa Manila pa lang. So, hindi na mahirap sa akin ang mga ganitong sitwasyon na mag-isa ka lang. Hindi na mahirap sa akin. Food is life lang. Kada adlaw, masaya na ako. Yun lang mga guys. So, ngayon punta na ako ng school. Tapos nagaganito lang ako, hindi na ako nagdudoble ng pantalon kasi wala nang snow mga may guys, nagmelt na. Di ko alam kung parating na talaga ang summer.
Pero hindi pa tapos ang winter. Ano lang talaga ngayon, yung parang nagmaminus siya, nagpa-plus. Pag nagmaminus siya, sobrang lamig. Pag plus degree siya, nagme-melt naman din yung mga snow, yung daan, matubig, ganun. So ngayon, hindi naman masyado siguro malamig sa labas. So ayan, aalis na tayo mga may guys. Kapagod mag-aral, sakit sa ulo, pero kailangan, 'di ba? So alis na tayo. So alis na tayo mga may guys. Nagaganito talaga ako mga may guys. Nilalagyan ko dito kasi ayoko malamigan yung liig ko. Sobrang lamig kasi. Kakasakit ka pag ganun. Ang hirap. Oy, mamaya na nga to. Yan. So, aalis na tayo. Kasi yung bus, mga may guys, dadaan ng 9:40. Tapos ngayon, 9:13 ha. So, kailangan ko nang umalis. Aral na naman tayo. Ratag estudyante, ani. Ay, nako. Talagang mahirap. Pag nag-umpisa ka pa lang dito sa ibang bansa. So, yan, hindi na yan sa malamig. So, alis na tayo mga mga guys. Ay, ang cellphone ko pala. So, ayun, nandito na ako sa kalsada mga may guys. Mag-aantay na lang ako ng sasakyan. So, kung makikita nyo, sobrang tahimik. Walang taong naglalakad. Ayan. Ganito dito sa Finland. So, alas 9:40 na dito. Pero ganito ang itsura ng kanilang bansa. Napakatahimik. Siguro sa city, may mga tao. Dito kasi hindi kasi to city. Ano lang to, small town. Ayan, parang Bayawan City. So, ayan na mga may guys. Dito na yung sasakyan. Huomenta. K-Market. K-Market. Joo. Kiitos. So yun mga may guys, nandito na ako sa loob no. So kung makikita nyo, wala talagang mga pasahero mga may guys. Ako lang mag-isa. So ganito dito sa Finland, may pasahero o wala, larga na sila mga may guys. Di tulad sa Pilipinas ba na malate na lang kasi imong trabaho kay punon pa nila usa sila mularga. So diri sa Finland mga may guys, iba. May pasahero o wala, larga na sila kay mao may ilang schedule. Hindi tulad sa Pilipinas na pag ikaw lang usa sa sasakyan, himuon na yung special, pabayaran kag dako kayo animala. So bago tayo pupunta ng school, dadaan muna ako dito sa groceryhan mga may guys kasi bibili ako ng tinapay dahil hindi ako nag-agahan kahit kape man lang. Wala, hindi ako nag-agahan kasi nga alam nyo na masarap matulog tsaka na wara-wara o hapit na ang bus. So mula dito mga may guys hanggang school, nilalakad ko lang yan mga 10 to 15 minutes kasi malayo-layo sa school ang bus station. Mahirap pag winter kasi sobrang lamig tapos naglalakad ka ng mga 10 to 15 minutes. Pero luckily, malapit nang mag-end ang winter at darating na yung summer. So kunting tiis na lang mga may guys. So ayan, titimbangin na natin yung tinapay mga may guys, no? So ang kinuha ko is parang bichukoy, yung buchi-buchi tawag sa Pilipinas. So ayan, magbabayad na tayo mga may guys. So yun mga may guys, dumating na ako. So maghuhubad muna tayo ng jacket kasi medyo mainit dito sa loob dahil nga may warmer din sila. And then ngayon is maganda ang weather kasi sumisikat ang araw mga may guys at nagme-melt na yung snow kaya medyo mainit-init pag naga-jacket ka lang ng pang winter. So ngayon bilisan ko lang kumain
kasi malapit na rin yung klase namin, marapit nang mag-start mga my guys. So actually mga my guys, sobrang hirap talaga yung language nila dito sa Finland. Hindi talaga ganun kadaling matutunan mga my guys. So malapit na ang end sa amo ang school, pero still hindi pa rin ako makapagsalita ng diretso. Although may natutunan naman ako, pero hindi talaga lahat mga my guys. Sobrang hirap gamitin yung language nila mga my guys sa tamang sentence talaga. Sobrang daming, grabe talaga sa utak. Nakakatuyo sa utak mga my guys, no? So ngayon, magkakape muna ako para may energy tayo dahil sobrang tamad kong gumising ng maaga at hindi na nakapagluto. So nagagawa na lang ako ng coffee para ilagay ko sa thermos at dito na sa school magkape. Buti na lang talaga mga my guys at mabait yung teacher namin mga my guys dahil ngayon pa-end na ang class namin, so hindi na kami pwedeng mag-aral ng language, no? Proceed na kami sa profession. So ngayon, nagdadalawang isip ako kung anong profession ang kukunin ko. So maraming choices sa profession na gusto mo mga my guys. So ang gusto ng teacher namin is sindan namin lahat para may pagpipilian kami dahil nga may mga language test. So depende kung saan kami makapasa, kung ano yung suitable para sa amin. So doon kami mga my guys. So napakalaki namin dahil nga yung teacher namin napaka-concerned at tinutulungan talaga kami. So ngayon, nag-start na yung klase namin mga my guys at iisa-isa kaming pupunta dyan sa harapan para sagutin yung mga katanungan, charires. So mahirap kasi paano mo nga sagutin yung question kung hindi mo naintindihan. Joo, hei. Miten voin auttaa? Soitan, kun mulla on sellainen ongelma. Okei. Oi, anteeksi nyt. Uudestaan, joo. Selvä juttu. Nähdään silloin. Jos siellä ei olisi silloin ketään kotona, niin voiko tulla yleisavaimella? Joo, voi. Hyvä. Nähdään silloin. Nähdään, kiitos. Mitä? Hei, odota vielä. Там придет. Hei, nyt please. Wait. Oh. Hei, ja puheen. So ngayon mga may guys, mag-cheers kami kasi sinelebrate namin yung Irakilainen na New Year. So New Year pala ngayon sa Iraq kasi may mga classmate kaming taga-Iraq, Afghanistan, Sri Lanka, Vietnamese. So ngayon, ano pala New Year sa Iraq? Vaikea. Opiskellaan. Sano uudestaan. Saleno Mubarak. Saleno. Saleno. Joo. Sauna. Saleno. Salino Mubarak. Mubarak. Saleno. Mubarak. Salino Mubarak. Tämä tarkoittaa kevät. Eikö ne kevät alkoi? Uusi vuosi. Joo. Hyvää uutta vuotta. Saleno Mubarak. Ja mä oon ymmärtänyt. O diba guys, ang hirap din pala ng salita ng mga taga-Iraq. Ang ilahang cheers, Salino Mubarak. Salino Mubarak, ganun. So ngayon mga my guys, lunchtime na namin at nandito yung friend kong Pinay. Nasilingan lang pala na ako diri sa Finland mga my guys. So bago lang kami nito nagkakilala. So may baby na siya. So nag-aaral siya dati mga my guys dito din na school, kaso nga nabuntis siya at nanganak kaya nag-stop siya. So ngayon nag-inquire siya kung kailan ulit ng application dito kasi mag-aaral siya ulit. So ngayon tapos na yung klase namin mga my guys at dadaan ako dito sa grocery kasi manggo-grocery ako dahil mamayang gabi darating na yung asawa ko. Manggo-grocery na lang muna ako mga my guys bago ako uuwi ng apartment. So dito sa Finland mga my guys, believe talaga ako mga my guys sa honesty ng mga tao dito sa Finland, no? Kasi yung mga bilihin nila dito, lalo na yung mga gulay, mga prutas, ikaw mismo ang magtimbang mga my guys. Kung tutuusin lang mga my guys, pwede mo yung palitan ng price, yung mababang price. Pero guys, sobrang honest ng mga tao dito dahil sa groceryhan nila dito walang nagbabantay, walang nakatingin sa'yo, pwede mong gawin kung anong gusto mo, no? Pwede mo siyang palitan ng tiketa, pwede mo siyang palitan ng mababang price, pero sobrang honest nila mga my guys, no? Kasi hindi tulad sa Pilipinas na sobrang daming nagbabantay na mga dicer. Dito wala kang makikitang dicer.
mga sales clerk, wala. Meron kang makita mga may guys, yung mga cashier, yung taga-display, at saka taga-inventory. Mostly, nasa production sila lahat. Lalabas lang yan sila para mag-display, para mag-inventory. So, ganun yung na-notice ko dito. Wala talaga siyang taga-bantay na tulad dyan sa Pilipinas na sobra kadaming dicer, no? Takot talaga sila sa mga shoplifter ba, ganun. Pero dito, wala. Sobrang trust talaga sila sa mga tao dito sa Finland. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Salamat sa inyong suporta at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching and see you next vlog.